Salutin sa inyo na Deses, puro na lang kayo ADV 160. Nakikita ko, binobomba na ako. So, pag-usapan natin, hindi pa ako nakapag-release ng vlog, pero abangan ninyo yung review ko for ADV 160. Dami nag-aabang. Dito muna tayo sa Click 160. Ngayon na may ADV 160 na, kukuha pa pa kayo ng Click 160. Gagamitin ko ngayon to kasi naka-display lang sa shop. Meron na akong plaka. Dumating na yung papel, pwede na akong maggala. Samahan nyo ako, magdadrive ako, pag-usapan natin. Tara. Hey, game! Side na tayo kay Puli. Siyempre, adalhin ko rin si JJ Netizens. Pero, yan, dito tayo kay Puli Garnish. Nagulang pa dito eh. Hindi ko pa nakakabit yung panel cover. Excited na ako sa kanya si Puli. Gando. Carbon. Sa kabila, mas maganda yan. Carbon. Ganda side mirrors. Parang nakapanghinayang tapakan ko. Carbon ko. May chrome pa nito Netizens. Papayta ko sa inyo soon. Yes. So puntahan mo natin si OBR Lourdes. So yun nga Netizens, na-miss ko to si Puli, ang aking Honda Click 160. Papapalitan ko lang to ng suspension kasi nga single shocks lang siya. Medyo yung feedback nga natatalbogan pa ako. Pero kapag napalitan to ng suspension, ng Motaro shocks, okay na to. At lumabas na nga ang bagong Honda ADV 160. Ang tanong, kung wala ka pang motor, should you go for Click 160 or just go for the ADV 160? Yun yung sasagutin natin sa vlog na to. Okay? So hindi ito full comparison video. Ito ay para lang sa mga consumer na bibili pa lang at kailangan matulungan ng konting tulak at kabig para makapag-decide kung alin sa dalawa or aling motor ang kanilang bibilin. And ngayon, dahil sobrang lupit ng Honda, labas na sila ng labas ng mga bagong units. Click 160, nasundan na Airblade. Ngayon, ang pinakaabangan ng lahat, sobrang tunog na Honda ADV 160. At nakita ko sa marketplace at maging dito sa amin, sobrang dami nagbebenta ng Honda ADV 150. So, lagi nyo iisipin kung bakit sila nagbebenta ng Honda ADV 150 dahil nasa ganong category sila. May bracketing kasi ang motorcycle industry. Kahit sabihin mong small displacement, lahat yan. Dito sa mga small displacement na to, may bracketing pa rin yan. Kung saan mo gagamitin, and of course, kung ano yung trabaho mo, magkano ba yung kinikita mo, pasok ba siya kung kukuha ka ng hulugan, kung kukuha ka ng fully paid, yun. So, ang ibig sabihin no, nasa bracket sila ng Honda ADV. And alam naman natin na yung 150 edition pala ay hindi na basta-basta ang presyo. Dahil nagkakahalaga ito before, noong unang labas, 149,000 pesos. 149,500 or 900. Basta round off na lang natin. Let's say 150,000. Okay? Or maybe nagmahal pa nga yung iba sa ibang kasa. Yun yung presyohan niya. And sa isang normal na individual na kagaya natin, ay hindi ito basta-basta madaling kuhanin at hugutin na lang na bigla ka na lang maglalabas na may ganong kalaking pera. To cut it short, mahirap siya. Hindi siya pang basta-basta. Lalo na sa mga minimum wage. Kaya pumapasok ngayon yung Click. So sa Click kasi ang pinakamabenta of course is the 125cc na Click. Yun talaga yung pangmasa. Pero ang dami pa rin bumili ng Honda Click 150, di ba? So sa palagay ko Netizens, yung bracket na belong itong si 160 is for those na kumuha ng Honda Click 150 but gusto ng upgrade. So same rule applied sa mga naka ADV 150. Kasi nung lumabas itong si Click 160, nagsibentahan din naman yung mga naka Click 150. So ibig sabihin may bracketing talaga dun sa paggagamitan ng motor. And of course, kailangan natin consider most especially yung budget natin. So iba yung usage niya. And sa mga delivery rider din natin na maraming kinakarga, masusulit nila. At kahit naman na hindi ka delivery rider, gagamitin mo ito pampasok sa office, tapos weekends maglo-long ride ka, or at some point sometimes maglo-long ride ka pag may free time, pasok na pasok tong Honda Click 160. So iba yung market niya compared sa ADV 160. Ang pinakasimpleng definition dyan or pinakasimpleng sagot, kung may pera ka at kaya mo i-sustain na kapag kumuha ka let's say ng hulugan na ADV 160, kaya mo i-sustain yung monthly nun, idagdag mo pa doon yung gas consumption of course, plus yung maintenance, kaya mo siya i-sustain, then you should go for the ADV 160. Pero kung pipilitin mo lang at hindi naman talaga
talaga kaya ng budget mo, it's not a good idea. Hindi ko siya mai-recommend na ipilit mo na tumawid doon sa ADV 160 category para lang for the sake na makiuso, maging pinakasikat or maging pinaka-in dahil updated or pinakabago yung motor mo, pinakamahal. Hindi worth it kasi ikaw din na mahihirapan ka itawid dyan. Sabi nga ng iba, mauubusan ng yaman pero hindi mauubusan ng yabang. Tingnan mo kung gaano kaliksi itong Click 160, oh. Napakaliksi nito, netizens. Masasabi ko isa to sa pinakamatulin dito sa category na to. Kahit sa magkakapatid lang yan na 160 eh, pupusta ako ito yung pinakamatulin. So kung medyo mahilig ka sa speed, hindi ka mabibigo sa motor na to, netizens. So what I'm saying is sobrang sulit na ng Click 160 that you don't need na talagang tumawid pa sa ADV 160 kung budget mo ay saktuhan lang, hindi naman sobra-sobra. So I highly recommend pa rin itong si Click 160, netizens, kung alam mo sa sarili mo na kaya mo rin ito, dahil hindi rin naman cheap itong si Click 160. Hindi mo siya masasabing regular na scooter lang na budget friendly. Itong Click 160 pa lang na ito is mahal na. Airblade 160 mahal na. Yung ADV 160 apakamahal. For me okay na si Click 160. Okay? So does it mean na hindi ako mag-ADV 160? I don't know. Kayo mag-suggest kasi marami din nagre-request, no? So, I don't know. Don't get me wrong gusto ko dito sa ADV 160, okay? I'm just saying na hindi porket may dumating na mas bago ay hindi na worth it. So, super worth it pa rin ito, netizens. It's still up to date. You're still up to date kung meron kang Click 160. Head turner pa rin to sa kalsada and you have the confidence na isa to sa pinakamabilis, pinaka-reliable dahil engine ng Honda. Fuel efficient. Maybe hindi kasing fuel efficient ng mga 150 of course, pero fuel efficient siya with the ESP Plus, PGM-FI. Fuel efficient na siya. So wala naman ang problema sa fuel efficiency nito. Hindi naman siya makate. Magaan ng motor, madaling dalhin, point A to point B, super compact. So sa mga nag-aay na mag-Click 160 tapos medyo na-discourage kasi dahil nagpo-post na huwag ka na mag-Click 160, konting antay na lang, ADB na lang. Kung in the first place gusto mo na to, okay ka na dito. Okay na to. The only possible reason na gugustuhin mong mag-ADV 160 ayun nga, kung meron kang extra money to spare, may extra kang pera para ilusta. Kung kaya talaga ng budget mo, no doubt naman tayo doon. Panalo na to. Hindi ka na mabibigo dito, hindi ka na magsisisi. So that's what I'm saying. And kung makapag ADV 160 ka din, panalo pa din yun. Basta siguraduhin na kaya ng bulsa para maramdaman mo na panalo ka. Mahirap kasi yung binili mo yung motor, yung pinaka-latest na motor, pinakamahal na motor sa small displacement category, tapos naghihikahos ka naman. Hindi mo siya lubos ma-enjoy. Kung wala ka ng pangkain, wala ka ng panggas, matatenga lang yan. Hindi mo rin siya lubos na mananamnam. So kaya ako, kung saktuhan lang budget ko, I will go for the Click 160 dahil dito enjoy na enjoy ka pa. May pangkain ka pa rin, may panggasolina ka pa rin, panggala, mga ganong mga bagay-bagay pa. Hindi ka hikahos kasi alam mong kayang-kaya siya ng budget mo. Ika nga ni Chinkitan, hindi naman weak ang ating sweldo, masyado lang strong ang ating gastos. Tingnan mo naman, no? Gaano kaliksi to, The only thing that I will wish for, to be honest, dito sa Click 160 is sana magkaroon ng ABS version. Kasi kapag nagka-ABS version nito, that's super good deal. Sobrang panalo ng deal na yun. Ito pa nga lang sa CBS goods na ako Sobrang bilis na ito. Hindi mo mamamalayan, tulin mo na pala. Hirap habulin. Sheesh! Ito bilis Wow! So yan, netizens, that's my honest opinion dahil marami nagtatanong sa akin. So ginawa ko lang siya ng vlog. Na-miss ko rin itong ganitong vlog na parang driving vlog lang, super raw. It's just my opinion. Sinasabi ko lang yung mga opinion ko sa buhay at marami sa inyo ang naniniwala sa akin. Marami sa inyo ang nagtitiwala. Yan. Yun lang yung aking humble opinion sa mga usaping ganito dahil marami sa akin na nagtatanong sa aking mga social media platform, TikTok, Facebook, even Instagram. Marami sa atin na nagtatanong. So dito ko sinagot sa YouTube na isang mahabang explanation na mas maiintindihan, mas na-elaborate. Ikaw, netizens, kung ikaw tatanungin, anong opinion mo? Should you go for the ADV 160 or should you go for the Click 160? Ano ang honest opinion mo or honest take mo para dito?
comment mo naman sa ibaba. So magkakaiba lang talaga ng opinion, anong mga opinion ninyo, at kahit ito'y salungat pa sa aking opinion ay akin tatanggapin, dahil ang gusto ko ay healthy discussion para matulungan natin yung mga future consumers, future buyers. Okay? So yun lang, netizens. Thank you so much for watching. Ano pa ibang mga topics na gusto nyo pag-usapan natin next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.